Eto sa akin ha, doon sa mga vlogger sa gigilid. Kung kayo ay na-recruit, umiwas na po kayo. Kasi pag lumubog yung barko na ipinagmamalaki ninyo, na recruiter ninyo, at hindi kayo nabayaran or nakulong, tandaan nyo, hahabulin na yan ng SMNI. Hahabulin na yan ni Sara posible. Possible ha, hindi ko sure. But SMNI, hahabulin po yan. At hindi po, makinig po kayo sa mga vloggers na ito. Makinig po kayo. Dahil yung mga usapan ng mga alam kong vloggers, hanggat hindi gumalaw ang mga pulis at hindi kinasukan yang nagsusuot ng t-shirt, aaraw-arawin yan. Ipe-pressure nila na iyang tao na yan ay makulong. Kasi hindi po dapat nagsusuot ng t-shirt ng pulis. Kung pwede pong magsuot ng t-shirt ng pulis, aba, sabihin nyo lang sa amin, papagawa ako bukas, lahat po ng subscribers ko, bibigyan ko. At ang balita namin, nagtatago na. You will go down with him. Huwag nyo pong kakalimutan. Kaya, bumitaw na kayo dyan. Bigyan nyo lang po, ito, ha? Kausapin nyo itong mga vloggers na ito. Hindi ko po sila maabot eh. Kausapin nyo itong mga vloggers na ito na na-recruit, na niloloko sa pera, para siraan si Sara, para siraan ng Duterte. Na-recruit lang kayo. Alam ko nabiktima kayo kasi mahina na vlogs ninyo. You will go down with him. At balita ko, pinapatawag na ng pulis. At pag hindi pa kayo tumigil, pati kayo papahabol ni Spencer. Talagang didikdikin to. Mababagong lipunan kayo, mga animal. Paabot nyo sa kanila. Bigyan nyo lang ng magandang ebidensya si Banat Bay. Sabihin nyo kay Banat Bay, ipakita nyo kay Banat Bay. Bagayan nyo magandang ebidensya, dodoblehin ni Banat Bay ang bigayan sa inyo. Hindi nyo na kami kailangan ipagtanggol, yun ang sinabi ni Banat Bay. Wala nang tanggol-tanggol, basta ipakita ninyo, eto ebidensya. At ayoko nang siraan ng Duterte. Tutulungan kayo. Hindi po kasi ganyan ang vlogging. Nasisira po ang mga vlogger sa ganyan. Kaya kayo dyan, ang mga lumubog ang inyong vlogs at kumakapit kayo sa patalim. Alam nyo yan, iba sa inyo is Konyans. Magtiyaga kayo. Yung iba sa inyo, ang dadami pa ng subscribers. Bakit kayo lumubog? Nagtamad-tamad kayo eh. Huwag nyo gagawing shortcut ang mga bagay-bagay. Ang trabaho, hindi sino-shortcut. Ito po, hindi ako nagmamalaki ha. Wag na lang sabihin ko. Karamihan po ng mga Iskonian vloggers bumagsak nung natalo. At eto mga to, nanindigan. And I'm very proud of them. Why? Kumapit sila sa trabaho. Hindi sila nagpabayad. Hindi po lahat ha, kasi merong mga iba nagpabayad na eh. Ando doon na sila. Dati pinusuportahan si Sara. Ngayon binababoy si Sara. Huwag niyong babuyin ng Duterte. Mga animal kayo.
Hindi po akin, hindi ko nabubuhatin ng sarili kong bangko. Pero alam ko 'tong mga Iskonians na ito, eh. Lumubog 'yan, pero you will see them doing the hard work consistently. Everyday nagla-live. Minsan nga twice a day pa. Walang weekend, pati Sabado, Linggo nagla-live. Kayo, hindi vlogging yang ginagawa niyong mga animal. Trolls kayo. Trolls. Mawawala kayo sa vlogging, bigla kayong susulpot. Mawawala, bigla kayong susulpot. Tapos maiinggit kayo sa nagtrabaho. Mga brad, consistent tong mga ito eh. Tingnan nyo ang vlogging nila, consistent. Kung mataas ang views nila ngayon, you know why? Kasi binuhos nila yan. Kahit lubog, kahit walang nanonood, bakbak, diretso, nanindigan. Hindi nagantay ng bayad. Kayo, nagpapabayad kayo, mga animal. Asan ang kahihiyan ninyo? Lalo na kung marami kang subscribers. You owe it to your subscribers na manindigan. Asan ang bayag mo, Brad? Ang dami mong subscribers. Yung ginagawa mo, hindi asal vlogger, asal troll. Alam mo pinagkaiba ng vloggers at troll? Yung vloggers, ipopromote yung nakikita nilang maganda doon sa kanilang politiko. Ang troll naka-focus doon sa paninira sa kapwa vloggers at ang babanatan personal. Wala kayong alam kung hindi paninira. Kaya hindi umangat-angat yung channel ninyo eh. Kaya kahit na yung tigti 20, tigti 30, 40 subscribers, tinatalo kayo sa views. Kahit 200 ang viewers nyo. Kahit ang tagal nyo na sa political vlogging. Bakit hindi nyo ginagawa ng tama? Nakaasa kayo. Nakaasa kayo sa bayad. Nakaasa kayo sa astang troll. Wag nyo, kayo rin please lang, wag nyo papanuorin yung mga ganyan. Binababoy si Sarah. I mean, you consider that as work? Buti sana kung may papakita kayong ebidensya. At buti sana kung hindi personal. O yan, nag-subscribe na daw kay Cash Spencer. Oh. Hindi, makaano to mga to. Hindi, ayaw ko na lang bagitin yung mga vlogger pero alam ko alam niyo yan eh. Sisikat pa eh. Ang success hindi yung bigla ka mawawala tapos pag kailangan mo ng pera, susulpot ka tapos mawawala ka tapos susulpot ka. Brad, ang pera po walang masama. Pero puhunanan mo ng hirap. Hindi yung hirap. Bukas, kahapon, next month. Yung hirap po dyan daily. Kaya nakikita ko yan sa mga kapwa ko vloggers eh. Na successful ngayon. Alam ko eh. Magla-live ka. Pagkatapos mo mag-live, magre-review ka. Pagkatapos mo mag-review, magla-live ka. Tapos mo mag-live, mag-review ka ulit. Ang buong araw mo, siksik ng balita. Bakit? Kakatrabaho. Kayo mga lintik, kayo mga bayaran. Nakaasa kayo sa bibigay sa inyo ng politiko nyo o nung recruiter nyong vlogger. Brad, ang babaw ng tingin mo sa sarili mo. Ang taas ng subscribers mo, magpaparecruit ka sa troll. How low can you be? You are super low. Hanggang dyan lang kakayanan mo? Wag, Brad. Labang ka dito.
Struggle, hustle, day in and day out. O yan si Bisdak tsaka si BMR. Nakita ko yan, lumubog channel niyan eh. Oh, angat sila ngayon. Bakit? Hindi nagpabayad eh. Kita mo, maya't maya ang live niya, nag-aaral yan eh. Huwag mo ipakain sa anak nyo yung ganyan-ganyan. Sayang, kung matagal ka na sa vlogging at hindi ka pa rin umaangat at ang asta mo ay astang troll pa rin, ibig sabihin may mali kang ginagawa. Ang tagal mo na sa political vlogging. Naunahan ka pa. Ito, bago to eh. Ito sila BMR eh. Naunahan ka pa nung bago. Masakit, di ba? Kaya nagagalit kayo sa mga ganyan eh. Bakit? Nagtrabaho eh. Tagal nyo na sa vlogging, asta nyo troll pa rin. Paparecruit kayo sa mga trolls. Glenda Fernando. Don't worry, Coach Oli, matatalino mga viewers ngayon. Thank you, Glenda Fernando. Yung iba naman kasi, ako naniniwala na hindi naman talaga sila naniniwala doon sa recruiter na vlogger. Ang kaya lang, nandoon sila to support kasi yung iba dyan, galit kay Banat Bay. Bakit? Makamarcos eh. Ganun lang yun. Natural, magagalit ka sa Banateros kung makamarcos ka kasi binabakbakan. Di ba? So kahit fake news sila, bibiliin. Bakit? Naninindigan kami. Hindi dahil naniniwala. Dahil tinatamaan yung kanilang hari. Naisipin mo, mas kayo. Mga homeless. Ginaasan nyo. Nilapastang homeless na. Ginamit nyo pa sa kalokohan ng vlogging ninyo. Asan ang puso nyo mga brad? Homeless na ito eh. Binaboy nyo pa. Homeless. Kayo ba nasubukan nyo maging homeless? Gaano kahirap? Doon ka nagluluto. Doon ka tumatae. Doon kayo natutulog. Binaboy nyo pa. Asan ang konsensya nyo? Binigyan nyo 100, 100 pesos. Sinabi nyo taga-Tarlac, taga-saan daw, taga-Tarlac? Bobo kayo, homeless doon nakatira eh. Sabi dito, wala kasi puso amo nila kaya wala din silang puso eh. Hindi, kaya nga, yan po ang sinisigaw ng maraming vloggers. Dapat kasuhan yan. Dahil kung hindi yan kakasuhan, ibig sabihin, sila yung amo talaga. Dahil bawal po nagsusuot ng uniforme ng pulis. Isipin mo, nagpunta ka roon para diktahan mo at gumawa ng fake news yung mga homeless dahil naka-police t-shirt ka. Hindi na kayo naawa doon sa mga homeless. Anong klase kayong tao? Gagamitin, binayaran nyo pa 100. That is an insult. Insulto po yan. Anak kayo ng teteng. Tapos magbabayad kayo ng vloggers 10,000. Another insult. Bobo naman ito mga vloggers. Asan ang pride ninyo? Binigyan kayo ng barya. Pinagpalit ninyo yung kaluluwa nyo sa barya, mga animal. Ang dami mo subscribers. You are responsible to them.
magpapabayad ka ng ganyan. Ngayon, kung maliit kang vlogger, gawin mo ng tama, magsimula ka ng tama. Bibigyan kita ng key kung bago ka. Alam mong sikreto? Dalawa. Hard work, consistent. Consistent, hard work. Huwag kang aasa dun sa ibibigay sa'yo, ibibigay dito, gawin mo ito, punta ka roon, ibalita mo yung lespo. Huwag ganun. Don't be such a loser. Don't be such a troll. So kung maliit ang, ito suggestion ko lang naman, ha? Okay, baka makatulong. Kung bago pa lang ang channel mo, gawin mo na ng tama. Puhunan. Hard work, consistent hard work. Consistency is the key. It's still better than utak. It's still better, for me, it's still better than hard work. You show up every day. You go to work every day consistently. Ngayon, kung malaki na sa channel mo at lumubog ka, tingnan mo sarili mo, bakit anong nangyari sa'yo, ba't ka lumubog? At huwag kang kakapit sa patalim, paparecruit ka sa barya. Brad, barya yan. Barya binibigay sa inyo. Madala na kayo kasi marami pa nga na-recruit. Alam ko kasi mga vloggers nagsusumbong sa akin. Nasa GC na po. Ilalabas na nga isa-isa ni Spencer Hindi pa nabayaran. Bayad na, kinatkong pa. Ganyang puso niyan ang itim. Wala pong puso. Para ano? Para yung politiko ninyo ay hindi kayang lumaban ng patas, binablog ninyo. Ang paninira sa ibang politiko. Aaraw-arawin po hanggang mademanda. Dadagdagan yung kaso. Kasi hindi po pwede. Misrepresentation po yun. Nagsusuot ka ng t-shirt. Tapos, tatanggap ka ng bayad at magre-recruit ka ng mga vloggers. Hindi pa kayo nadala, hindi na nga nabayaran yung madami. Hindi ako nagsisinungaling. Tanungin nyo yung ibang vlog. Gusto mo, pangalanan ko na rito. Hindi nabayaran Ito mga sinasabi ko sa inyo ng mga vloggers, hindi yan inalok. Ewan ko yung iba kung inalok o hindi. Basta kami hindi. Hindi nila kaya Alam nila, tatayo kami. At may mga tumayo pa nga. Umurong bigla. Bakit? Anong? Babuyin si Sara. Babuyin ng Duterte. Nailabas mo na ba yun, Spencer Lacalle? Hindi pa. Ay, si Buster siguro, si Buster. Yun, babuyin. Ay, ayaw. Ay, wag. Ayaw namin pagka Duterte. Sabi dito, gawa-gawa yung nabayaran na 100, baka 1,000 yun bawas. Oo, ganun po. Ganun ang style. Magkano babayaran nila doon? 10,000 ata? Oh, pero ang bayad daw talaga 20. Kaya patatawag yan Yari siya na dyan. Nako. Palaboy namang yan. Ensimada binayad, sabi niya. Wala, Arnie TV. No way, di kami papayag babuyin ng mga Duterte. Yan na nga po. Yan po ang tinatarget nila. May mga tumanggi na nga Kasi iba, syempre, tatanggapin. Basta wag Duterte.
Ewan ko may nababasa akong vlog, hindi naman galing sa'kin, hindi naman parang yung isa nga daw wala na, yung kasama niya nagpunta ro'n, wala na daw, lumipad na, Hmm. Ron Tech TV, kaya naman sobrang taas po ang respeto ko sa mga tunay na DDS vloggers, 'di nila kayang linlangin. Oo, hindi tsaka nag-iisip, Ano 'yan, tinatrabaho 'yan, nagre-research ng balita. Hindi 'yan nakaasa sa paninira lang sa kapwa. Yung iba kasi, eto, ang dami kong nakikitang vloggers, wala na silang content kung hindi paninira ng kapwa vloggers. Hindi po kayo vlogger, troll kayo kung ganyan. Mag-research kayo. Cynthia sorry po, Abacano. Hanga ako sa'yo, Coach Oli, kasi di ka talaga nagbago kay Tatay Dig. Maraming salamat po, Cynthia. Thank you. Hindi po naman Hindi nga, kaya nga marami pang nagalit sa amin, kasi hindi raw namin sinulu si Sara, Hindi, kaya niyo bang sikmurain niyo, iboboto ko yung presidente niya, ewan ko sa inyo, basta ako hindi ko kayang sikmurain yun. Ito hindi ko napapangalanan. Sabi niya, si Tut, taga-Albay yun, panahon ni Duterte, todo puri. Ngayon, puro pang-iinsulto kay PRRD. Yun, isipin mo, yung kinabibiliban mo na tao na alam mong politikong nakatulong, ngayon, bababuyin mo. Saan? Sa halagang 10,000? Ganyan ka nakababaw, Brad. Ayan na lang inaasa mo sa vlogging mo. Makinig po kayo mga nare-recruit. Brad, wag maiksi ang tingin. Layuan mo tingin. Dream big. Kasi pag tinanggap mo na yung barya na yan, tapos sisirain mo yung vlogging mo, hindi ka influencer. May problema sa'yo. At barya yan, Brad. Bilib na bilib kayo. Pre-nomote nyo pa nga si Sara Ngayon, bababuyin nyo. Ano kayo? Tingnan mo, buti pa kami, hindi namin pre-nomote si Sara kasi ayaw namin nung pinanindigan niya dati si BBM. Pero kami, nandiyan kami sa likod ni Sara. Hindi ko may pumapayag na babuyin. Kayong pinuri nyo na pinuri si Sara. Tapos ngayon bababuyin nyo. Anong klase kayong tao?